Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ito ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang political rally sa San Juan City noong February 13. Bunsod nito, nais pa imbestigahan ng ilang kongresista sa National Bureau of Investigation ang mga sinabi ng dating Pangulo. Ngunit ayon kay NBI Director Jaime Santiago, retorika lamang ito at halata namang nagbibiro ang dating Pangulo. Malaki ang pagkakaiba nito sa binitiwang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez na kanilang inimbestigahan. The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Ayon sa NBI, imbes na ang mga kongresista, dapat ang mga senador ang maghain sa kanila ng reklamo patungkol sa naturang kill joke ng dating Pangulo. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila saklaw ang naturang kill joke. Nire-respeto niya ng komisyon ang kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin o freedom of expression. Hindi naman po siya kandidato. Kahit po yung ibang opisyal din ng pamahalaan, govern na po sila ng ibang rules. For example, kung ikaw ay nagkaroon ng ganong klaseng joke, ikaw ay nakaupo, papasok na yung Republic Act 6715, yung tinatawag na ethical standard for government officials and employees. Pero ayon kay Garcia, maaaring ibang usapin na kung isang public official ang nagsabi nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.